Isabel? Isabel? Isabel, nasaan ka? Noel! Noel, iligtas mo ako! Isabel? Noel, iligtas mo ako! Noel! Noel! Isabel? Noel! Isabel? Noel! Isabel! Takot na ako. Isabel! Isabel, huwag kang mag-aalala. Hanapin at liligtas kita. Nasa ka ba? Nandito lang ako. Andito na siya, Noel. Isabel! Sino? Sino nandyan? Noel, takot na ako. Isabel! Isabel, sino yan? Noel, nandito na siya. Isabel! 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 Noel! Isabel! Isabel, saan ba kita mahanap? Noel? Noel, are you okay? Parang pagod na pagod ka. Naginipan ko kasi si Isabel eh. She was asking for help. Parang may gustong manakit sa kanya. Tresha, I need to find her. Kailangan ko siyang maligtas. Noel, it's just a dream. Walang masamang nangyari kay Isabel. Sana nga. Noel? Lala, bakit po? Nakuha na namin ang autopsy result. Hindi nag-match kay Isabel Reyes ang DNA ng na-recover na bangkay. So buhay pa talaga siya. Ang masasabi ko lang, hindi kay Isabel ang bangkay. So malaki nga ang posibilidad na buhay pa si Isabel. May mga karagdagang mga tanong lang kami tungkol kay Isabel. Sino ba pwede namin makausap? Totoo po kasi dyan, ilang buwan ko pa lang talaga nakikilala si Isabel eh. Pero may kilala po ako mas makakasagot sa mga tanong niyo. Hi, Tita Karen. Noel, anong ginagawa mo dito? May mga kasama lang po akong pulis. May gusto lang po silang tanong. Ba? Sino yan? Manang, yung design ng isang client, tuloy natin yun, ha? Alin yung red gown? Yes. Parang 2 weeks lang yung lead time. Pasensya ka na, medyo rush ako. Ay naku, overtime kung overtime. Ang bahala. Thank you, Manang. Alam mo, naisip ko lang. Buti naman kahit paano may mga pumapasok tayong kliyente, no? Kahit nung nagkaroon ng aberya nung Fashion Week. Well, sabi nga nila, para iwas malas at negative vibes is to work hard. And speaking of negative vibes, Good morning. I see you're still open. Yes, we're open for clients, but permanently closed for wannabe designers nang alam lang pala ay magnakaw ng design ng iba. Well, by the looks of it, mukhang wala namang design na mananakaw dito sa boutique. Ano bang kailangan mo, Natalie? Wala akong mood makipag-away sa'yo. Oh, but I thought that you were open for potential clients. I'm actually looking for a fashion designer who can make my wedding gown. I'm getting married, you know. oh, sige lang, Tamisha. Kunan mo pa yung mga gowns namin para makakuha ka ng inspiration. Manang Kitty, your designs are hardly an inspiration. Is this really a boutique or a changi? Oh, wait. I just talked to you in straight English. Naiintindihan mo ba? Or do you want me to translate it for you? Ikaw naman, hindi naman kalaliman yung mga English mo. At kung magsalita ka, ha? Hindi ba? Noong araw, sa Changi ka lang naman namimili ng mga gowns mo. Excuse me? Ay, oo nga pala, sandali. Wala ka palang pambili ng gown noon. Kanino ko nga ba nanghihiram? Di ba sa akin? Look at me now.
Hindi na ako nangihiram ng mga cheap mong gowns. I design my own. At ikaw, gumagawa ka pa rin ng mga cheap-looking designs. Kaya ka hindi na nahalo sa Bucon eh. May mga bagay talaga na hindi nagbabago. You are just a kitty that will never transform into a tigress. Meow, meow, meow. Ano meron, Noel? Bakit may kasama kang pulis? Drake, meron lang silang gusto Ano sana. pong meron? Bakit po kayo nandito? Drake, buhay si Isabel. Di ba nakita niyo yung bangkay? Hindi bangkay ni Isabel yun. Sigurado ba kayong hindi si Isabel yun? Yeah, yes for sure. Kaya nga may kasama kami mga polis. Si Trisha, kaibigan ko pala. Pero bakit kailangan mo magsama ng pulis? Kailangan lang namin ng karagdagan impormasyon tungkol kay Isabel Reyes. Drake, ikaw mas nakakilala kay Isabel ng matagal. I'm sure may alam ka sa family history niya, di ba? Pasok kayo! Pasensya na magulo yung bahay namin kasi I wasn't expecting any visitors. Excuse me. Well, tama ka naman doon. Mas marami nga ang corona mo kesa sa akin. Pero ako, ang mahal ng taong bayan. Alam mo kung bakit, Tamisha? Kasi, hindi lang maganda ang panglabas ko, maganda rin ang kalooban ko. Hindi katulad mo. Gumaganda ka lang dahil sa makeup tsaka sa gluta. Yun nga lang, hindi kayang pagandahin ng makeup at gluta ang pangit mong ugali. Mahal at respetado ako ng mga tao. At kahit ilang corona pa ang meron ka, hindi mo maaagaw yun. Hindi naman. Magsasalita ka lang kapag tapos na ako. Tama ka, Tamisha. I am a kitty. But I am not just a kitty. I am manang kitty. Matalas ang kuko ko. Handa akong kumagat at mangalmot ng makakaaway. Delikado yung lagay ni Isabel. Sabi nga ng mga pulis, posibleng target din siya ng taong pumatay mismo kay Aling Jessica eh. May na-recover nga CCTV footage sa isang store malapit sa ospital kung saan pinatay si Aling Jessica. Tapos kitang-kita din yung pagtakas ni Roddy. Yung ama huli yun? Hindi pa. Tsaka alam mo naman nagtataka ako eh. Bakit gusto sasaktan ng sarili niyang tatay? Ang inaala namin, naghihigan dito sa kanila mag-ina. Drake, we have to find Isabel sooner. Baka mauna pa si Roddy sa kanya eh. Kailangan ko siyang maligtas. Kumain ka na, ganda. Talagang paninindigan mo ba yung pagpapanggap mo, Elvira? Gutom ka na ba? Gutom na ako eh. Gusto mo bang maubos ang pasensya ko sa'yo? Galit ka, ganda. Saan mo tinatago si Isabel? Alam ko ikaw ang may kakayanan na itago si Isabel. Ayun si Isabel. Well, sigurado ko bang gusto magpaharap ni Isabel. Ano ibig mong sabihin? Alam mo naman, kung gusto pumunta ni Isabel sa'yo, pumunta na yun dati. Pero walang naaalala si Isabel, right? Oo. Pero di ba nagpakilala ka sa ospital? Na ikaw yung boyfriend niya? Well, kung gusto magpakita ni Isabel, magpapakita yun sa'yo. Drake, ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko na talagang layuan ni Isabel. Gusto ni Isabel lumayo sa akin? Noel, aminin. Naipit si Isabel sa gulo ng pamilya natin. And so? Maybe this was too much for her. Kaya lumalayo siya. No. Noel, maybe that's why she's hiding from us. Dahil sa lahat ng to. Hindi magagawa sa akin ni Isabel yun. Napanaginipan ko siya, Drake eh. Kailangan niya ng tulong.
Drake, she's in danger. I know the feeling. I was once a fiancé, you know. Nga pala, yung ex-fiancé ko napunta sa'yo. Well, you came at the right place. Baka hindi lang wedding gown ang bibigay ko sa'yo. I can give you tips para sure na matuloy ang kasal niyo. Oh, I'll make sure na matutuloy yun. Sisiguraduhin ko na hindi ako matutulad sa'yo na hindi tunuloy ni Eric ang kasal. Correction. Ako ang nag-back out. I wasn't ready. You know, I have good news for you. I still have my wedding gown design. You might like it. But if not, mayroon ako mga second-hand gowns dito for you to choose from. No thanks. I want my wedding gown to be brand new. Akala ko kasi nag-i-enjoy ka sa mga na-enjoy ko na. You know, pre-love items. In fact, pwede mo nang i-rebrand yung boutique mo into something like okay. Tamisha, let's go. Oh! And by the way, Hope, limited lang ang guests list namin. So, I don't think I can accommodate you. No, it's okay, Natalie. Nag-alala rin ako if I go eh. Baka kasi magbago yung isip ng groom at iba yung pakasalan niya. You don't like that to happen, right? Hindi naman siguro ang panaginip ni Noel ang lead nyo, di ba? Noel, gusto ko ring mahanap si Isabel. Kaya tutulong ako sa inyo. Pero pwede bang ipangako mo sa akin? Pag may nalaman kang impormasyon sa kanya, sasabihin mo agad sa akin. Oo naman, Drake. Alam ko naman concerned ka lang din sa kanya. So, Teka lang ha, magbaba niyo lang ako sa Noel, wait. Kasi... Mr. Dominante Cruz, ilang taon na kayong magkakilala na Isabel Reyes? Hello, Dr. Meg. Yes, this is Faith Aguinaldo. Meron sana ako sa iyong pabor na hihingin. It's about my friend. She's actually in a mental institution right now. But in my professional opinion, I think she needs another psychiatric evaluation. Siyempre, ikaw kaagad yung naisip ko because you are one of the best in the country. I really think maybe she doesn't belong here because she looks well, but I'm sure you'll be able to tell. I see. What about kung meron siyang violent tendencies? Hindi ba delikado siya dun sa mga ibang pasyente dito? Aha. I'm sure you'll be able to give your honest recommendation after your evaluation. So ganito ang gagawin ko. Ibibigay ko sa'yo yung files niya, pati na yung picture niya, and then maybe after you see it, I can arrange for you to come and see her. Yes, and by that time, you would know what to do. Okay, that's great. Sige, thank you so much at tatanungin ko na napakalaking utang na loob ito sa'yo. Okay, bye-bye. Ano ba? Galit ka? Wala galit, ganda. Okay. Binabalaan kita, Elvira. Malalaman ko rin ang totoo. Nurse! Delikado to, oh! Kunin niyo na ito. Baka delikado sa mga ibang pasyente. Baka manakit pa yan. Halika na, Elvira.
Nawala lang po ako. Naghanap po kasi ako ng banyo eh. Here. Tita, bakit po pala kayo may bottle? Dami kong gamit. Sorry, makalat May kasama po ba kayong ibang babae? Yes, mga sobra kong gamit to actually kasi hindi pa ako nakapaglinis. Well, ano ginagawa mo rito? Wala naman. Akala ko lang kasi... Hindi ko pa ba hinahanap sa Noel? Okay lang po, tita. Nagpaalam naman po ako eh. Hindi. Si Trisha inaantay ka na sa taas. Umalis na ate yung mga pulis. Talaga? Sige po, mauna na. Okay, bye! Noel! Gaano mo kakilala si Drake? Ano ibig mo sabihin? Di ba nabanggit mo sa akin dati na kaagaw mo siya kay Isabel? Oo, pero noon pa yun. Natanggap din naman niya eventually na ako yung pinili ni Isabel. Eh, hindi ka ba nawiweirdohan sa mga kinikilos niya? Ha? Una, parang hindi man lang siya nagulat na buhay si Isabel. Hindi man lang siya natuwa. Eh di mo matalik sila magkaibigan. Oo nga. Pero baka naman he's still processing things. Alam mo, parang may tinatago siya. Ano? Baka Ano? Baka alam niya talaga kung nasan si Isabel. Baka nga siya nagtatago sa girlfriend mo eh. Ano? Ikaw, iba talaga gumana yung imagination mo, no? I mean, may motibo siya. Mahal niya si... Hindi yan magagawa ni Drake, Trisha. Pero iba talaga yung kilos niya, yung reactions niya during our visit. Well, something's off. Alam mo, Trisha, marami na rin pinagdaanan yan si Drake, just like me. Baka nga may trauma na yung tao sa mga pulis eh. At sigurado ako na mahalaga si Isabel sa kanya, kaya hindi niya magagawa yung mga pinagsasabi mo, no? Okay, fine. Eh, mas kilala mo naman siya kaysa sa akin eh. Okay, fine. Andy, kamusta ka na? Sino nga ulit? Ang ate Natalie mo. Naalala mo? Hi, Natalie. Hi, Elvira. Kamusta si Andy? Alam mo, lagi nga siyang binabangungot eh. Kawawa naman siya. Oh my God. Ano? Parang takot na takot siya. Lalo na pag nababanggit yung pangalan na Faith tsaka Hope. Anong kahiyupan ang ginawa ng mga Aguinaldo ngayon sa kanya? Ma? May gustong kumausap sa'yo, ho. Anong ginagawa mo dito? Di ba ikakasal ka na? Gusto ko lang magpaliwanag, ho. Liwanag? Di bang umalis ka? Baka pumunta pa yung fiancé mo dito at masama ang pakiramdam ko. Wala akong alam sa engagement na yan. Sarili mong engagement, wala kang alam. Ano, napapatawa ka ba? Si Mama. Siya yung nag-imbita ng mga press na yun at in-announce yung engagement niya. Pero tutol ako dun. Pero hindi yan ang nakita ko sa video. Maniwala ka, hindi ko mahal si Natalie. Siguro nga, kaya kami nagkakasundo ni Ate. Kasi pareho kaming na-trauma sa mga Aguinaldo. Pero huwag kang mag-alala, ginagawa ko naman lahat para makalma siya. Salamat, Elvira. Okay lang yan, Natalie. Alam mo, kasi makapangyarihan ng mga Aguinaldo. Kapangyarihan sila kami. Mga api lang naman kami eh. Kaya wala kami magawa. Mabubulok lang kami dito. Don't worry, Elvira. Akong bahala. Hope! Hope!
Pwede ba umalis ka na? Pero I said get out! Out! I'm sorry, Eric, pero kailangan ka nang umalis. Pasensya ka na. Tsaka po rin. Ma. 2 months late na ako. Ha? Paghihiganti mo ang kapatid mo sa mga aginaldo? Sisiguraduhin kong hindi na makakabangon ng negosyo ni Hope. Sisirain ko pangalan niya. Yun lang? What do you mean? Anong negosyo lang ang sisirain mo? Tingnan mo nga at si Adi. Sinira nga nila yung buhay ni Adi eh. Pati yung katinuan na nawala. Tapos, negosyo lang yung kapalit. Buntis ako. Buntis ka nga. Then I'm here to support you. Si Eric ba? Yes, ma. Wala namang iba eh. Yes. Sasabihin mo ba sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Just take your time. Relax. Hindi naman kailangan magmadali para sabihin kay Eric. Ma, paano kung hindi ko kaya maging isang ina? Ma, paano kung mapapabayaan ko yung bata dahil busy ako sa trabaho ko? Paano kung hindi ko siya mapalaki ng maayos? Stop giving in to your fears. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Tutulungan kitang palaki ng bata. Tutulungan ka ng pamilya mo. Ituloy mo yan. Okay? Okay. What do you mean, Elvira? Nagulat. Nagulat lang siguro ko. Ano ba kaya mong gawin para sa kapatid mo? Kasi ako, kung meron akong kapatid... I will do anything for my sister. Ibibigay kong lahat. Gumaling lang siya. Well, that's admirable. Pero ang tinatanong ko sa'yo, ano ba ang kaya mong gawin doon sa mga taong nag-api sa kapatid mo? Doon sa kung sino ang dahilan kung bakit siya nandito, imbes na kasama mo at masaya. Sinira nila ang buhay ng kapatid mo.
Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Sa palagay mo, sino dapat ang tatanggol sa kanya? Ako. Sisirain ko ang buhay ng mga gumawa nito sa kanya. Sisirain ko ang buhay ni Hope. Kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa kanya. Drake, saan ka pupunta? Drake, I'm talking to you. Saan ka ba, ma? Eh di hanapin ko si Isabel. Isabel na naman? Paano nanganganib yung buhay niya? Paano pag nahanap siya ng tatay niya? Hindi na natin problema yon. Ikaw, ma, hindi mo problema. Pero ako, oo. Eh, paano naman tayo? Nakita mo naman, muntik na tayong mahuli ni Noel at yung mga polis. Baka sa sunod hindi na tayo swertehin, ha? Ma, hindi ko pwede pabayaan si Isabel kahit anong mangyari. Hindi tayo alis hanggat hindi ko siya nakikita. Eh, paano mo gagawin yan? I'll make sure na hindi na makakabalik sa fashion industry si Hope. I'll ruin her career. Career? Negosyo? Ganun lang? Yes. Career lang ang nagpapasaya kay Hope ngayon. That's why I'll make sure na kahit yun, mawawala sa kanya. That's not enough. What do you mean that's not enough? Kilala ko ang mga Aguinaldo. Kahit babagsakin mo lahat ng negosyo nila at kunin mo ang pera nila, babangon at babangon sila. So sinasabi mong walang kwenta yung plano ko? Hindi naman sa ganon. Pero kung maghihiganti ka, siguraduhin mo lang na hindi na sila makakabangon pa ulit. What do you have in mind, Elvira? It's unfortunate to say na mukhang hindi nagagaling si Andy. Look at the quality of life that she's living. Buhay siya pero parang patay. Hindi na siya. At ang mga Aguinaldo ang may kagagawa ng lahat ng yun. Buhay ng kapatid mo ang kinuha nila. So dapat buhay din ang kapalit. Akin na yan! Ano ba? Hindi ka aalis. Tingin mo mapipigilan mo ako? Alam mo, Drake, hindi ko na alam kung anong gagawin sa'yo eh. Gusto mo ba? Ako na lang ang magdala sa'yo mismo sa mga polis? You won't do that. Well, maybe I will. Hinahanap mo siya dahil natatakot ka na baka saktan siya ng tatay niya. And then what? Pag nagkita kayo, anong gagawin mo? Ha? You are just going to hurt her more and more dahil you're forcing her to be with you. Pero hindi ko siya gustong masaktan, ma. Kung hindi mo ititigil ang mga pinagagawa mo, siguradong masasaktan at masasaktan siya. Actually, going to the US together is not a bad idea. We can still go there and start a fresh life, a new life. I just want her safe, ma. Isabel is a very smart girl. Please promise me she'll be fine. Paano pag napunta siya kay Noel, ma? Eh di, she will be in good hands. Aalagaan siya ni Noel. Hindi ako papayag! Drake! I'd rather see her dead than see her happy with Noel. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, anak? I said what I said. Drake! Ano ba, Drake? Come back here! Bumalik ka rito! That's crazy, Elvira. This is crazy. It's about time you take matters into your own hands. Siguraduhin mo na hindi makakabangon ng mga Aguinaldo. And you do it by burying them 6 feet under the ground. I'm not a murderer. You're not a murderer. You're a sister. The sister who really loves Andy. At gagawin ng lahat
para mapaghiganti niya ang kapatid niyang inapi. I love my sister very much. Yes. Pero hindi ako mamamatay tao. And wanting to get justice for my sister won't change that. Pasensya na. Nadala ata ako ng emosyon ko eh. It's okay. I understand. Thanks for looking after Andy. But I have to go. When? Babalik si Ate. Thank you. Andy, pasensya na. Pero kailangan kitang dispatchahin. Huwag kang magalit sa akin eh. Kasalanan ng kapatid mo to. Kasalanan ni Natalie. Kasi hindi pa rin sapat para sa kanya na nasiraan ka ng bait. Parang gusto niyang makita kang mamatay para lalo siyang magalit sa mga ginagawa.